Buko namin. Pero dahil di tumala sa Lord, sobra-sobra. Amen. Ora. Yan. At lahat sa inyo talaga working. No? So happen na ang Diyos po ay nagbibigay naman sa atin ng pagkakataon para magpahinga tayo. Eh, kailangan pagkakataon ko ng magpahinga tayo. Para po may laban tayo sa oras na tinawag na tayo sa ating mga ministry. Mga ilang insight lang kung sa inyong team, napakaganda ng community. Sabi ko po, ang mga tagapag-alaga at tagapag-lingkod ng Panginoon, especially sa kababaihan, eh nakasalalay po yung pagkakatali at pagkakaulit ng ministeryo pinagkatiwala sa atin. Hindi naman kailan na pagdating po sa in terms of attendance, talaga naman hindi kayo patatalo. No? Dahil siguro ang thinking ng mga tatay, sila ay working, no? Kailangan nila mag-provide, kaya nakakalimutan namin. Eh yung kalakasan naman at talino, mga skills, sa Diyos din naman ang gagawin. Siguro ang pinakamalalim na pwede natin maging dahilan para na-inspire pa rin tayo ng maglipod sa Lord. No? Salamat sa Panginoon dahil sa JIL naman, mga paunahing tagapaglikod natin, talagang mga kapagaling. Napaka natin ang Lord sa Lord. Kaya siguro nagtala si Timoteo ng ganung salita. Pag-usapin kasi pagpapahayag ng salita ng Lord ay pantay-pantay ang pag-uri ng Panginoon. Tayo po ay halika yung mindset na dapat ang lalaki ay hindi po takot talaga. May mga pantay ang pagkakalikha at pagbibigay ng skill ng Panginoon sa babae at lalaki. May iba't ibang tungkulin ng dapat ginagawa. Siguro yung tamang terminology para maalis sa atin yung yan ang asawa, yan yung lalaki siya na parang nasusunod. Yes, pero wala pang yung tulong, hindi naman magsasucess ang ginagawa ng mga kami. Saglit lang po tayo yung upat mananangin. Panginoon, maraming po salamat sa umaga nito sa pagkakataon na naipagkaloob niyo po sa amin, especially sa akin. Muli, makadaw ang palad po ng personal ng aming pong mga leaders. Isahanay po ng mga kababalingan. Sa maikling kwento ng buhay po ni Maria, ito po ay magdala sa kanila ng inspirasyon, hindi po ng hamon. At yung laki ng pagkatawag po sa kanila ay hindi man nila magamutan ng buo, Panginoon. Makita naman nila na sa lahat ng kanilang ginagawa ay masakyan ito ng kontentong kaisipan, pakiramdam, at layunin, Panginoon, ng paglilingkod at nagtatiwala dito sa amin. Salamat po sa buhay nila. Alam namin na kung sino man, Panginoon, ang pinakaabala, especially sa mga panahon ito, po ang aming mga asawa, ang aming mga nanay, ang aming mga kabaihan. At pero sa bilanong, sila po ay hanggang bigay ng kanilang panahon, magantan po kung po yung iniyakan po sa ilang mga Diyos. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. In 1 Timothy po, chapter 3, verse 11. Actually, ito po ay mga tagapaglingkod ng isang iglesia. Kaya, ibigay po ng mga ilang agrikulturi ng Lord na hansat naman sa atin. Sabi nga ni Rachel, sabi ng education namin, at sabi ng mga leaders natin, lahat naman ng bagay talaga, mahirap gawin. Mahirap gawin. Kaya nga, ang pag-aalaga ng pamilya po, nakasalalay sa balikat actually ng ina, no, hindi ng tatay. Ang ina, kasi ang ina talaga ang nagbibigay ng sobra-sobrang oras, panahon, at paglilingkod sa pamilya. Amen. Kaya naman ang Diyos, malapit na malapit po sa
sa puso niya ang mga kababaihan. In fact, ang kababaihan po ang ginamit niya ng instrumento para maipahiyagan kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Ang mga katalyan po ng kababaihan, siya ay ginagamit pa rin niya at sana magamit niya sa ating papanahon. Kasi sila po yung pinakamalapit sa puso ng Diyos, ramdam ang pagmamahal, pagmamalasakit, at kakayanang magsakripisyo, especially sa maraming bagay. Kaya ang ina rin naman, ang may kakayahan na palawakin ang ministeryo gusto sanang magampan ng Diyos. No? Yung ministeryo iniwanan niya. Kasi ang inang siyang pinakamalapit na pwede magpakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos, no? Sa bawat individual. Alam po alam niyo yung sinasabi ko, yan po ay yung natala sa John chapter 3 verse 16. Mas malapit ang mga ina. Kasi ang inang siya umuhubog sa buhay ng mga anak. Ang ina rin ang nakakaalam at nakakakita ng pinakamabubuti sa kanilang pamilya. Sa kanila nanggaling inspirasyon ng isang nagsabi na ang nanay nakakaalam ng pinakamaiinam at pinakamabuti, no, sa kanyang pamilya. Mothers knows best, no? Alam natin yun. At ang ating Panginoon, yun niya rin hinugot, no? Ipinakita ang puso ng pagiging ina na ginamit niya. No? Sabi niya, sino ang makakalimot sa anak? Sinong ina makalilimot sa anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan? No? Yun, ginamit niya yun para makita ng sangkatauhan yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Ina rin ang ginamit niya para, babae din ang ginamit niya para may sakatuparan ang pangako ng kaligtasan. Kailangan may panganak ang manliligtas sa ating Panginoon. Nanay din ang ginamit. Kaya ako po especially, saludo po ako talaga sa mga kababaihan. Hindi ako naniniwala na sa lahat ng inyong ginagawa, maliban ito sa karamihan, ako po nabibigyan ko ito ng katwiran. Sapagkat ang pakiramdam ng mga magulang, especially ng mga nanay, mas malawak, no, sa pakiramdam ng bawat sa pusaan. Kaya namang kung mapapansin nyo itong pastor, kapag ang usaping pagpapayo at nagbibigay ng advice, mas sa mga nanay. No, kasi mas alam nila, mas malapit ang kanilang ugnayan, especially sa pamilya. No, kaya hindi ako nagtatanong dyan. Kung magtatanong man ako ibang tinatanong, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, nawa ma-inspired po kayo sa mga ilang kapahayagan pong babanggitin ko. At magdala po ito sa inyo sa sukdulan. Magtatapos pa rin kayo sa mga paglingkuran ng Diyos. No? Kasi hindi naman kinakailangan nasa ministeryo kayo para maglingkuran nyo ng Diyos. Ang pinakapamanahing ministeryo po natin ang pamilya natin. Ngayon, ang pamilya po natin ay pinakikitaan ng konting kamalian. Ano ang problema doon? Na wala namang perfectong pamilya. Hindi naman ito pwedeng iba to agad sa mga magulang, no? Kasi may kanya-kanyang dahilan yan. Kailangan natin yung unawa ang sitwasyon, base pa rin naman siguro, no? At malamang at tiyak sa salita ng Diyos. Amen? Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Basahin ko lang yung 1 Timothy chapter 2, verse 11. Ang sabi rito, gayon din naman, kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri. Kanina ay namitiyak po kasi sa mababaw na salita, ibang lingwahe talaga, no? Yung salitang chismosa, no? Pero para lang maintindihan natin. Pero actually, hindi naman sa Biblia naman, marami namang, hindi basta sinabi, negatibo ito. No, kailangan tukuyin mo ano ba ang dahilan, bakit naitala ang salita na doon. Ano bang background dito? Ano ba ang pakinabang natin dito? Dito, pinagagaan lang. At the same time, para maintindihan natin ang pagkakalapag ng salita. Dito, mapadirang tuloy na. No? Pero bago yun,
sinabing kagalang-galang muna dapat, no? Hindi mapaninang puri. Sabi niya rito, mga asawa, anong sabi pa, mapagkilipin, no? At tapat sa lahat ng mga bagay. Dito na po napaloob yung sinabi kanina ni Sister Rachel. Na hindi naman ligid sa ating lahat, alam naman natin ito eh. No, kaya naman ito nabanggit para lang sakaling mananampalataya ka, maintindihan natin na napakahalaga ng bawat salita, bawat kaisipan at bawat gawa na gagawin natin, especially kung tayo yung mga nanay. Kasi nga, ang pagtingin, ngayon ko naintindihan, no? Mga ilang panahon lang ang pagkagusto ng mga anak sa daddy, papa, tatay nila. But along the way ng kanilang paglaki, nanay pa din ang anak. Amen. No? Tulog, no? Kaya sabi ko sa asawa ko, sige, kahit wala ka na ng buong araw sa bahay, huwag ka na mawawala ng gabi. No? Kasi at the end of the day, sa kanilang pagtulog, ay hinahanap mami. Asa ng mami? Darating pa ba ang mami? Ang nanay, nasaan? Hindi kakain. No? Minsan, hindi papalinis sa'yo. Nanay ang nahanapin. Kasi siguro, ang gano'n ang kaisipan ni Timoteo, no? Gano'n niya tinitignan ang pagiging dakila ng isang ina. Kaya ayaw ng salita ng Lord na mapintasan tayo dahil lang sa mga sasabihin natin na nakalagay sa ating kaisipan. Kasi ang pagtingin ng Lord sa kababaihan, singtaas ng kanyang pagkalinghali. No? So, lagi natin tatandaan, kayo po ay dalika ayon sa wangis ng ating Panginoon. So, kaya ina-expect at inaasahan ng ating Diyos sa atin, tayo po ay lagi makapagbigay, no, ng isang mabuting halimbawa sa lahat ng makakakita sa atin, especially sa mga nagnanais na makilala ng totoo ang ating Panginoon na nagkakilala. So, bigyan lang po natin saglit ang buhay ni Maria Ivana ng Julio. The obedient maid servant. Ganito po binigyang linaw ng Luke. Ganito niya nireflect, no? Yung pagiging babae nitong si Maria. Ito pa yung matatagpuan natin in Luke chapter 1, 26 to 56, no? Basahin nyo na lang po sa bahay nyo, no? Para makita po natin. Sabi rito, ang pagiging masunurin daw ng isang babae, no? Sa katauhan po nitong si Maria, no? Sabi po natin sa ating panimula, lahat daw po ng Kristiyano ay gustong makapagbigay kasiyahan sa Lord. Kasi ito naman ang ating pupukil eh. Ang makapagbigay kalaguran sa kanila. Knowing na nagre-resulta naman ito ng magaan na buhay sa atin. No? Alam natin na kapag nabigyan natin ang kasiyahan ng puso ng Lord, ang resulta nito, magaan na buhay, masayang buhay. Pag sinabing mainam at masayang buhay, binabaka mo ng malakas, ng matagumpay at makapangyarihan lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. No, hindi po nawawala ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Kapag nagbigay tayo at malalim sa ating puso at pagkatao, magnanais na mabigyan ng kaluguran ng Lord, lahat ng gagawin natin, ikasisiya ng mga nakakakita, magre-resulta ito ng respeto, paggalang, pagmamahal na ibabalik ng tao sa inyo. No? Ipalampakan muna natin sa Diyos. Every all Christian want to please God. Di ba? Our life's aim should be to please Him. Ang pinakalayunin at sigawan ng ating puso sa katunayan ay ang kaluguran at ang kalwalatian ng ating Panginoon. No? Kaya naman, anong sabi? No? Ngayon po, tignan natin, pag-aralan natin ang buhay ni Maria at tignan natin kung paano po niya tayo mabibigyan ng inspirasyon, no, na mamuhay ng kaluluwa sa Diyos. Tignan natin, anyway, lang naman na natin ito, no? No? Ang sabi po rito, ang kailangan lang natin i-maintain yung proper balance in our approach to Mary. Kailangan lang balansyado yung ating approach. Tayo naman, napakabalansyado natin, no? Alam na, nire-respeto natin ang Maria, ang nanay, ang physical na ina ng ating Panginoon, ginagalang natin, pero hindi natin binibigyan ng luwa natin, no? Ginagalang natin, no? Pag marami tayong nakakausap, no? At sinasabing si Maria, ganito, inilalaban natin, no? Dahil sa ating respect, dahil sa ating paggalang, na siyang naging dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon at nabiyayaan tayo ng kaligtasan
at nabigyan tayo ng pagsama at proteksyon nito. Nabalansyado, no? Kailangan natin panatilihin ang tamang balanse ng ating paglapit, no? Especially sa ating kapatid na si Maria. Katulad ng sinabi niya, ako po'y katulad niyo rin tao at ang karaniwang babae na nangangailangan ng kaligtasan. Sabi niya, no, ako'y ginawa lang channel at vessel ng ating Panginoon para magampan ang buhay na kalugod-lugod na pwede natin gawin halimbawa habang tayo ay narito sa lupa. Mga ilan lang, mga tatlo lang naman ito. No? Tingnan po natin. Number 1, what aspect Mary's life made her pleasing to God? Verse 26 to 45, makikita po natin dyan. Sa anong aspeto daw po ng buhay ni Maria na nalulugod niya ang ating Panginoon, nasisiyahan niya ang ating Panginoon. Now, sabi po ng verse 38, she was obedient. Masunurin kasi siya. Ano man ang cost o ano man ang nakataya sa kanyang pagsunod, sumusunod lang siya. Ano na ginagawa niya? Everyday kayo nagtuton, but si Ludi, sa kabila ng pagiging abala ni Sister Ludi, at ng bawat isa sa inyo, nakukuha niyong magbigay ng oras. No? Eh, kakaiba kayo sa ibang mga nanay at sa ibang mga kababaihan. No? Tama ang inyong ginagawa, at yan ay hindi na mabubura. No? Sa istorya ng paglilingkod, especially sa JI. Wala man pong nakakakita. Ako nga, ang prinsipyo ko sa buhay. Kailangan ang ginagawa kong buti, hindi nakikita ng iba. Upang ang Diyos ang magbalik dito. Amen. No? Kaya kahit nahihirapan kayo, maaaring hindi alam ng pastor nyo na nagkukulang kayo. Maaaring hindi alam ng mga leaders natin na marami ang sinasakripisyo nyo. Nasasaktan kayo, pero patuloy kayo sumusunod sa Diyos, congrats po. Amen. No? Dahil babayaran nyo ng Diyos, pagdating ng tamang panahon. So yung mga sakripisyon yan, lalayan ang inyong pagsunod. Yan po yung ginawa ni Maria. Yung sinabi ng anghel na magbubuntis ka, wala naman tayo nakitang paglaban, no? Pwede na naman sabihin, marami po akong makarap sa buhay. Gusto ko makapag-asawa, ano na lang iisipin ng aking mga kakilala. Pwede ganun no? Pero dahil ang gusto niya lang sumunod sa Lord, nakalaan siya kahit anong sakripisyo ang kanyang pagdaanan. Tingnan nyo, she was obedient, no? Dahil yun ang naging dahilan para malugod sa kanyang Panginoon. She was not yet married that time, only engaged. Hindi pa siya kasal. No, meron lang siyang kasintahan. But God wanted her to bear a child. Ang gusto ng Diyos, magkaroon siya magbuntis siya, magkaroon siya ng anak. Nakakagulat yun. Hindi kasal. Tapos, magkakaroon ng anak. Iba yun. No? Hindi, ilan lang sa atin ang nakakakaya ng mga ganung bagay. No? Pero dahil ang puso ni Maria, magbigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, no? Ano ginawa niya? She ran the risk of being condemned and discarded by her fiancé. Handa siyang imak. Handa siyang tuksuhin, ibuli. No? Magampan niya lang ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Or even stoned to death. Alam natin na kapag ang babae nagtaksil during their time, ay binabato ng bato yun hanggang sa kamatayan. So wala sa kanyang kaisipan yun. No? Kaya nalugod sa kanya. Because ano ba? She had faith. So sabi ng verse 37, 38, and 45, she firmly believed that whatever the Lord said would come true. Naniwala siya na anuman ang sinasabi ng kanyang Panginoon mangyayari. Amen? Amen. Yun ang kanyang paniniwala. Kaya napakahalaga po na nandun yung ating paniniwala. Anuman ang bayad sa ating pagsunod, kapag naniniwala tayo, masaya tayong sumusunod dito. Amen. Kapag masaya tayo. So lagi niyo pong tatandaan, no? Wala mang nakakakita sa mga ginagawa natin. O minsan, pagpasensyahan niyo na po ako. Baka minsan nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko without my knowing na hindi naman alam ni Pastor, ito yung ginagawa ko. Hindi naman alam din ng iba na ito yung ginagawa ko.
ito yung aking pagsusumikap. Lagi niyo pong tatandaan, hindi po yan nalilinig sa Diyos. Amen. No? Iiyak natin sa Diyos kapag nasaktan tayo, sa Diyos natin iiyak. Yun ang tama eh. No, yun ang tama, especially sa inyo. Kaya siguro na huwag na kayong magchismisan. No? Hindi po makakatulong na pag nasaktan ng Ninang Christy, sasabihin niya kay Nanay Ellie. No? Mas magandang iniiyak na lang natin sa Diyos kung tayo may pinagdadaanan. Una natin pinoproteksyonan yung ating sarili. No? Pangalawa natin pinoproteksyonan yung mga taong nasa paligid natin. Yung mga taong nasa paligid natin. Baka naman, kung pwedeng Lord, hindi ko nila alam yung katotohanan. Pero sa iyo po, ibinibintang ito, bahala na kayo sa kanila. Amen. Para wala di kayo na-apektuhan at the same time, yung pagmamahal nyo sa kanila nananatili. No, yung pagmamahala natin sa atin nananatili. At yan po yung nagagawa ng pananampalataya. Kapag naniniwalang nananampalataya ka na gaganapin ng Diyos ang kanyang pangako sa inyo, mananatili tayong sumusunod na. Amen. Ano man ang ating mga pinagdadaanan. Amen? Amen. Masalapan muna natin sa Diyos. How obedient, how submissive are we to God's will? No? Gaano daw po ba tayo kamasunurin, no? Sa kalooban ng Diyos. What are the areas in our life that God wants us to change? Anong area daw po, o anong bahagi ng ating buhay ang nais ng Diyos na baguhin natin? No? Ngunit kung minsan tayo po ay nagre-resist o lumalaban. Lagi niyo pong tatandaan, nasasaktan kayo bilang ina. No? Napapakialaman ng mga privacy niyo. Kaya wala tayong magagawa. Para po tayong mga artista talaga. No? Isipin na lang natin na tayo ay nasa isang pelikula, artista tayo at tayo ay sinasahuran, at tayo ay tinitignan ng maraming tao. Kailangan lang natin i-project yung malinis na kalooban at pagnanais ng Diyos na maligtas sila sa pamamagitan natin. Amen. No, kaya kahit anong nangyayari sa atin, no, ang pinipili pa rin nating sumunod. Kaya ang tanong, gaano tayo kamasunurin? O baka naman lumalaban pa tayo sa mga pinasusunod ng Diyos. No? Ang isa pong tagapaglingkod, sumusunod lang. No? Hindi ba niya naiintindihan ang pinasusunod ng Diyos? Ang Diyos naman ang nag-uutos, susunod lang ako. Di ba? Susunod lang ako. At yun po ang pinakamasarap na pakiramdam. Yung maganap natin ng kalooban ng Lord. No? Ano po ang sabi rito? Kung sa Christian, the biggest hindrance to our spiritual growth, no? Pinakamalaki raw po at pinakamalawak na hadlang, no, sa ating espiritualidad na kalaguan is our lack of obedience. No? Ito raw po ang ating tatandaan bilang mga Kristiyano, ang pinakamalaking hadlang daw po sa ating spiritual na paglago ay ang ating kawalan ng pagsunod. Kadalasan, hindi natin alam kung anong gusto ng Diyos na gawin natin because hindi tayo sumusunod. Ang pagsunod daw po ay ang pinakapangunahing elemento ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Amen. Obedience. So, huwag na muna kayo magtanong ngayon. No? Ang nagawa niyo na, tsaka nyo tanongin, Lord, ano ba yung ginagawa niyo sa akin? Pag nagawa niyo na, pinasusunod. Next, no? Ano pa, ang aspeto ng buhay ni Maria ang nagbigay kaluguran sa Diyos. Sabi ng verse 26 to 45, she was humble. She was humble sa verse 38. She called herself a bond or servant. Nung sinabi ng Panginoon na gagamitin kita bilang daluyan ng aking anak, kung na anak, na may panganak, may luwag dito sa lupa, ano sabi niya? Mangyari po ang inyong kalooban, ang po ay inyong alipin. She considered herself unworthy. No, anong tinignan niya ang sarili niya na hindi karapat-dapat, no, of the great honor of being chosen by God to be a mother of Jesus. Ay di po karapat-dapat na maging anak po ng kataas-taas, maging ina ng kataas-taas ng Diyos. Pero mangyari po ang inyong kalooban. Ako po ay inyong alipin. Ano pong reflection ang pwede natin ilagay dito? How humble am I? Gaano po tayo kababa? Am I looking at myself more highly than I thought? Are my thoughts and actions designed to win, recognize, so that people will look up to me and praise me?
gaano po tayo kababa? Gaano natin tinitignan? No? Ang maraming tao sa paraan ng pagtingin ng Diyos sa kanila. How much faith do we have? How it is evident in our lives? Gaano kalaki ang ating pananampalataya at paano ito nakikita sa ating buhay? Do we trust God and His Word? Or do we find ourselves dominated by worry, fear, and feeling of insecurity? At paano natin ito ma-overcome? Huwag yung isipin na nanay lang ako at ito lang ang ginagawa ko. Mahirap po yun. Yung buong araw ko, busy sa paggawa, napakagandang talento. Walang pwedeng gumawa nun. Hindi ako makikita. At yung mga bagay yun ang tinitignan ng Diyos kung bakit ang tingin ng Diyos sa kababaihan more talented and more skills than men o mga youngest pa. Kasi hindi pa nila pagdadaanan, hindi pinagdaanan nila eh. At kung yan po'y pinagbubutin nyo, kaya hindi po pwedeng hindi kayo magtagumpay. Amen. Sa anumang larangan, ipagkakatiwala ng Diyos sa inyo. Amen. Kaya naman, through her life, kay Mary, as recorded in the scriptures, she never sought special status, nor glory, and privilege. Hindi niya inanap yung magandang sitwasyon ng buhay, yung papuri, yung kaluwalantian, na hinahanap niya sa tao, kundi dapat maibigay sa Diyos. Kaya ang tanong, gaano malaki ang ating pananampalataya? Gaano natin dadamdamin ang panawagan ng Diyos? Pangalawa po, how was Mary pleasing to God? How was Mary pleasing God? Verse 46 to 56. Paano niya pinuri? Paano niya binigyan kaluguran? Sabi po ng number one, she praised God and glorified Him. Tuwiran niyang pinuri at niwalhati ang Diyos. She praised God for who He is and what He has done. No, katulad ng ginagawa niyo kanina. No, nagpupuri kayo, nagpapasalamat, bahagi po yan. Yung pagluwalhati natin sa Diyos. Kaya, ang mga magulang na nagpupuri at sumasamba sa Diyos, malakas yan. Amen. Hindi mo basta. Kaya kung mga magulang katulad ng ginagawa niyo, first day in the morning, nag-pray na kayo, umaawit na kayo, nananalangin kayo, hindi kayo pwedeng dinlangin ng diablo. Alam niyo yung ginagawa niyo. Kaya magpatuloy niyo po yan. Amen. Na yung inyong pong mga ginagawa kayo. Ano po ang dapat nating tandaan? Draw near to God every day. Lumapit tayo lagi sa Panginoon. No? Come into His presence and think of how wonderful He is, how holy He is, how mighty He is, how our hearts will naturally break out in praise. Diba? Kapag nag-praise tayo, nagpupuri tayo, ramdam natin, no? Na may binabasag ang Diyos sa kaibuturan ng ating puso at pinapalitan niya ito ng mga tamang kaisipan at tamang pananaw. She praised God and glorified Him. Ganun niya niluluwalhati ang Diyos. Ano pa? She rejoiced in God. Verse 47. No? Natutuwa siya kapag siya ay nasa Diyos. Kaya kapag tayo po ay laging masaya kapag kapiling ang Diyos, how much more ang Diyos na masaya? No? Kapag natutuwa tayo lagi kapag kasama ang Diyos, yun ang lagi natin ginugusto. No, nakukuha natin siyang priority. Kaya nga sabi ko, mas epektibo po na every time na gagawa mo tayo, especially kayo po mga nanay, every time na gagawin niyo po isang bagay, actually ginagawa niyo naman yan every day, mahirati rin kayo na tumawag muna sa Diyos. Amen. Parang lahat naghahawakan ng inyong kamay, pagpapalain niya. Amen. Ano man yung mga sumisiksik na negatibo sa kaisipan, kaisipan na, laki nila ganito ang ginagawa. Nakakapasok ka. No? Pero alam ko naman, ang mga kababaihan sa television, kaya hindi naman titigil yan. Ang buhay kayo, ginagawa niya. Amen. Kaya lang nagawin nyo naman sa Diyos. Amen. Para hindi kayo mainis, hindi kayo mapagod, hindi kayo matanggap. No? Maging ugali natin na maging digaya natin ang Lord. No?
Kaya ang sabi ng Proverbs, delight yourselves unto God, and He will give you the desires of your heart. Amen. Amen? Magpakasaya daw tayo at hanapin natin ang kasiyahan sa Lord. Dahil diyak naman siya magbibigay ng mga nasa ng ating puso. Amen. Praise God. Kaya kung sabi ng Philippians chapter 4:11, we can be joyful when we learn to be content in whatever circumstances we are in. Nananatili po yung kagalakan kapag natutunan natin makontento sa lahat ng bagay. Amen? Makuha natin makontento. Kaya ang tanong, gaano kadalas natin tunay na pinupuri ang Diyos? Kung sino siya at ano ang kanyang ginagawa. Gaano kadalas? Ano ba? Paano niya pinupuri at binibiyang kalugura ng Lord? She acknowledged that God is her Savior. Kinikilala niya na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. She knew that she was a sinner who needed to be saved from the penalty of sin. Imagine niyo, ginamit para maging ina ng ating Panginoon. Pero in every day in her life, kinikilala niya ang Diyos ang nililinis ng kanyang kasalanan. Dahil kinikilala niya at inaasahan niya na makasalanan ng tanging ang Kristo ang ating tagapagligtas. Kinikilala niya lagi. Ina-acknowledge niya. Lagi niyang sinasama sa kanyang kwento, sa kanyang gawa, sa kanyang buhay ang Panginoon. Kaya ramdam niya lagi. So hindi man siya nakagagawa ng kasalanan, pero may nakikita siyang kasalanan sa loob ng tahanan, inaako niya ito. Tamang attitude yun. At inihingi niya ng tawad sa Lord. Di ba si Job? Ang ginagawa niya, hindi niya alam kung ang mga anak niya ba ay tama ang ginagawa para sa Panginoon. Kaya sa bawat araw, kahit hindi niya alam kung nasa ng mga anak niya, lumuluhod siya, inaako niya ang kasalanan ng kanyang mga anak. At nagbuhay-buhay ko ng maganda para sa akin. So siya acknowledge, lagi niya kinikilala ang Lord. Dahil doon, nabibigyan niya ng kalwalatian ng Panginoon. Ano pa? She knew God well and enumerated His attitude. Kinikilala niyang mabuti ang Lord at binibilang niya, no? Binabalangkas niya yung katangian ng Diyos. Alam niya eh. No? Anong sabi niya? She mentioned God as mighty. Binabanggit niya, mighty ang aking Lord sa verse 49. Ano pa? Ang Diyos niya, holy. Ang Diyos niya sa verse 15, merciful. Ang Diyos niya sa verse 53, provider. No? Kaya hindi siya nag-aalinlangan, hindi siya nalulungkot because she knew her God well. Kilala niya ang Diyos niya. Ang Diyos niya, makapangyarihan. Ang Diyos niya, kilala niya bilang banal. Ang Diyos niya, kilala niya bilang Diyos na maawain. Ang Diyos niya, kilala niya bilang mapagbigay. Her mind was God-centered, not self-centered. Ang kanyang kaisipan, puno ng mga bagay ng katangian ng Diyos. Hindi ng kanyang kakayanan. No? Inalis niya yon. Magaling siya sa ganito, inalis niya yon. No? Magaling, marunong ako dahil ang Diyos ang siyang gumagabay sa akin. So, her mind was God-centered. Pag sinabi God-centered na yung mind natin, alam na natin yung mga bagay-bagay. No? Mabait niya ang Lord. Alam natin na hindi tama itong bagay na to. So dahil alam natin hindi tama, pagpalakas sa atin ng Espiritu Santo, madali natin itong naiiwanan. Amen. Kaya sa bawat araw ng buhay natin, dapat sinasama natin ng Espiritu Amen. Santo. Palapakan natin ang Lord. Kaya ang tanong, how well do we know God? Gaano natin kakilala ang Diyos? How can we know Him more in our waking moments? What fills our minds more? Ano yung mga bagay na pumupuno sa ating isipan? So, ano ko lang, 59. balikan ko lang, bakit po tinawag na masunurin itong si Maria na ninanais ng bawat mga Kristiyano. No? Dahil siya po ay
masunurin na, may pananampalataya, no? Meron siyang pananampalataya, siya po ay mapagpakumbaba, kaya ang ating refleksyon, gaano natin tinitignan ang ating sarili, tinitignan ba natin ang ating sarili higit sa iba, gaano tayo kababa, no? Ang isipan ba natin at ang ating kilos, design, para makakuha ng pagkilala o para maipakilala ang ating Panginoon. Ano pa? Bakit po si Maria ay pinagpala ng Panginoon? Eh, lagi na pinupulad, pinuluan natin ang Diyos. At masaya siya na laging kasama ang ating Panginoon. Parapakan natin ito. Ano pa? Nagdala sa kanya para laging kilalanin that apart from Jesus, my only Savior, my only Provider, ay wala akong nagagawa. Sa bawat bahagi ng buhay, ino-acknowledge niya ang kanyang Panginoon. Bakit? Kilala niya ang Diyos. No, kaya God sent, her mind is a God-centered. Kilala niya ang Diyos at ang mga kakayahan ng Diyos. Na maliban sa Diyos, wala nang higit na makapagbibigay sa akin ng aking pangangailangan, kalakasan, pagsama. No? Dahil ang Diyos niya, makapangyarihan, banal, maawain, napagbigay. Kaya naman dahil doon, na pinupuno niya ng mga mabubuting bagay galing sa salita ng Diyos ang kanyang kaisipan. God chose Mary to become the mother of Jesus. And she was called the most blessed of all women. Sabi ng verse 42. Ang ano pong tatandaan natin, that Mary was blessed. Tandaan po natin, kasi Mary po ay pinagpala, hindi dahil nakagawa siya ng mga dakilang bagay. Kundi dahil she believed that what the Lord has said to her will be accomplished and obeyed. No? Hindi siya naging makalan dahil siya ay ina ng Kristo na ating tagapagligtas. Kundi dahil tinawag siya mapalad dahil ang Diyos ay dahil naniwala siya sa Diyos. Naniwala siya tatapusin at gaganapin ng Diyos ang mga dakilang bagay sa Kanya kapag siya ay sumunod. Now, what should we do to let our life be pleasing God? Tapos na po ako. Ano po ang dapat natin gawin? No? Kung ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Katulad po ni Maria, we should live a life that is pleasing to God. Ano yun? Be obedient, be humble, joyful, and have faith in God. And let us know God well. Alam pa natin. Siyempre, praise and glorify Him. Like Mary, may your life be pleasing to God as well. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko po na sa mga journey natin, sasama pa rin kayo sa Diyos. Amen. Ano naman ang kanyang pinasusunod sa atin. Nawa, maging bahagi po tayo ng paglago at pagdami higit sa lahat kaligtasan ng ating barangay dahil meron tayong mga nanay na ang tayong gusto lang ay ang sumunod sa Diyos. Amen. At pag-ibig siya. Dali po ba tayong sumunod sa Diyos?